Amen. God is good. All the time. All the time. God is good. Yeah, salamat sa mga young people natin narito. Sa mga young people na po kayo. At nawa ay maintindihan nyo at maunawaan nyo yung ating mensahe. Ito ay yung mensahe nito ay talagang malalim siya, hindi sa pangmatanda. Pero pag-pray natin na maintindihan, no? Na maintindihan ng ating tagapakinig yung ating ipangangaral at ipahayag. Yung ating topic ay patungkol sa anong papel ng Israel sa mga huling araw. So ano yung kanilang papel o pag sinabi papel, yung kanilang magiging karakter. No? Kung sa pelikula, ano yung pinakapapel mo? Kung ano yung magiging gagawin mo. No? Kung ano yung magiging buhay ng mga Israel sa mga huling araw. No? Sapagkat itong mga Israel ay sila yung mga nakatalaga doon sa tinatawag na pagharap, no, sa matinding kapighatian. Yun ang yung matindi. Kaya nakapokus ang Bible sa bansang Israel. Tayo mga hintil ay ang Bible ay nakapokus sa atin patungkol sa salvation. Tayong mga hintil. Pero yung ang Israel ay nakapokus sila doon sa tinatawag na Great Tribulation. Doon sa mga huling araw. No? Sila yung pinaka highlight ng Bible. Dahil nga, bakit darating sila roon? Dahil nga sa hindi nila kinikilala si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanilang buhay. Kaya sila ay nakatalaga doon sa tinatawag na Great Tribulation. Sila yon. Pero tayo mga hintil ay hindi tayo daranas nun. Kung mapapabilang ka doon sa bilang nakatala, no? Doon sa bilang ng mga hintil. Dahil tayo ay mga hintil. So, hindi tayo mga Hudyo. Tayo ay mga hintil na kinahabagan ng Diyos para magkamit ng kaligtasan. So, ngayon, ang topic natin ay ano nga ba ang papel ng Israel sa mga huling araw. No? Sabi niya, sa tuwing may mangyayaring kaguluhan sa Israel at sa palibot nito, marami ang nakikita na ang mga iyon ay mga tanda ng mabilis na paparating na huling araw. No, mabilis na paparating na huling araw. Ang problema sa ganitong saloobin ay masyado tayong mapapagod ng kapapaliwanag sa mga kaguluhan nangyayari sa Israel hanggang sa punto na maaari hindi na natin mapansin kung kailan ang tunay na mga pangyayari na siyang tunay na tanda ng huling araw. No? Sa huling araw na hinulaan sa Biblia. So ano nga ba mga ulat sa Biblia? Na hindi lahat ng kaguluhan sa Israel ay masasabing tanda ng huling araw. Ang mga kaguluhan ay lagi ng kaakibat ng bansang Israel mula na maging isang bansa
itong muli. Kung ito ay kaguluhan man dahil sa bansang Ehipto o mga Amalikita, Majinita, Mubita, Aminita, Amorita, Babylonia, Pilisteo, Persia, Assyria o Roma, ang bansang Israel ay laging inuusig at nilalabanan ng mga bansa sa palibot nito. Sa palibot nito. Bakit? Bakit kaya nangyayari ito sa bansang Israel? Sabagat ayon sa Biblia, ito ay dahil may special na plano ang Diyos para sa bansang Israel. At nais ni Satanas na hadlangan. Nais ni Satanas na hadlangan ang planong ito. Ang mga pagkamuhi sa Israel, lalo higit sa Diyos ng Israel, ay dahil sa udyok ni Satanas, at ito ang dahilan kung bakit ang mga karatig bansa ng Israel ay laging ninanais ang pagkawasak ng bansang ito. Laging ninanais, kaya makikita mo ang bansang Israel ay lagi silang ginigira, no? Lagi silang linalabanan. Pero ang nag-uudyok diyan ay si Satanas. No? Inuudyokan sila. Kaya ito man ay lagi hinawasak ang bansang ito. Ito man ay si Haring Sinagorid, hari ng Assyria, si Haman, isang opisyal ng Persia, si Hitler na leader ng Alemanyang Nazi, o si Ahmadinejad, presidente ng Iran. Ang mga plano na wawasakin ng bansang Israel ay laging mabibigo. Umalis at dumating ang mga umuusig sa Israel, ngunit ang mga pag-uusig nito ay mananatili hanggang sa ikalawang pagparito ni Kristo. So, ang pag-uusig sa bansang Israel ay patuloy na mangyayari hanggang sa ikalawang pagparito ng ating Panginoon. Kaya dahil dito, ang mga kaguluhan sa Israel ay hindi mapagkakatiwalaan, tanda sa malapit na pagtatapos ng sanlibutan. Gayunman, sinasabi sa Biblia na magkakaroon ng malubhang kaguluhan sa Israel sa pagwawakas sa mga panahon. Ito ang dahilan kung bakit ang panahong iyon ay tinatawag na dakilang kapighatian o ang panahon ng paghihirap para kay Jacob. Ayon sa Jeremiah chapter 3 verse 7, nakakatakot ang araw na iyon. Wala itong katulad. Ito'y panahon ng paghihirap para kay Job. Yan yung dadaranasin ng bansang Israel. Na paghihirap, matinding paghihirap na walang katulad. No? Walang katulad. Kaya ngunit siya'y makakaligtas. Ito ang sinasabi sa Biblia patungkol sa Israel sa mga huling araw, magkakaroon ng malawakang pagbabalik ng mga Hudyo sa Israel. Malawakan sapagkat ang bansang Israel, nagkawatak-watak po yan. Kung saan sila nagpupuntang bansa. Na sinabi sa Biblia, sila ay manunumbalik. Magkakaroon ng malawakang pagbabalik ng mga Hudyo sa Israel. Lahat sila ay magtitipon-tipon doon. Lahat ng mga Hudyo sapagkat sila ay nagkawatak-watak. Ayon sa Deuteronomy chapter 30 verse 5, kahahabagan niya kayo at ibabalik sa magandang kalagayan. Titipunin niya kayong muli mula sa mga bansang pinagtapunan sa inyo at muli kayong pasasaganain. Kahit saan sulok ng daigdig, kayo matatapon. Muli niya kayong titipunin at ibabalik sa lupain ng inyong mga ninuno upang muli ninyong angkinin iyon.
kayo'y higit niyang pararamihin at pasasaganain kaysa inyong mga ninuno. Sa Isaiah 44 verse 26, huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Titipunin ko kayo mula sa dulong silangan hanggang sa kanluran at ibabalik ko kayo sa inyong dating tahanan. Sasabihin ko sa mga bansa sa hilaga na kayo'y palayain. Sasabihin ko rin sa mga bansa sa timog na huwag kayong pigilan. Hayaan ninyong magbalik ang aking bayan mula sa malayong dako. Sapagkat ang bansang Israel ay sila ay kung saan natatapon. Kung saan silang bansa nakakarating. Kaya mula sa lahat ng panig ng daigdig, sila ang aking bayan na aking nilalang upang aking bigyan ng karangalan. Yun ang sinasabi ng banal na kasulatan. Ito ang pinasasabi ng Panginoong Yahweh ayon sa Ezekiel, ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Kung paanong inahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala, gayon ko hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila itatapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Titipunin ko sila mula sa iba't ibang dako upang ibalik sa sariling nilang bayan. Doon ko sila alagaan sa kaparangan ng Israel. Kaparangan ng Israel sa tabi ng mga bukal na tubig at sa magagandang pastulan. So yan yung isa sa mga palatandaan na sinasabi ng Biblia patungkol sa bansang Israel. Na darating ang araw, panahon na ang buong Israel, sila ay magkakaisa. Babalik sila doon sa kanilang sariling bansa. Kung sila man ay nakakulong o sila man ay naalipin sa ibang bansa, sabi sa banal na kasulatan, ay gagawa ang Diyos upang sila'y lumaya. At sila ibabalik doon sa sarili nilang lupain, sa sarili nilang bansa. Sa ngayon, ang bansang Israel ay hindi pa talaga nababalik. Sila ay nasa iba't ibang bansa pa. So, makikipagsundo ang Antikristo sa loob ng 7 taon ng pakikipagpayapa sa Israel. Kapag ang bansang Israel ay nabuo na, nandun na lahat, darating ang araw na itong Antikristo ay ang kanyang layunin ay makikipagkapayapaan. Magkakaroon ang kanyang layunin ay magkakaroon ng tinatawag na lalapit doon ang Antikristo sa bansang Israel para magdeklara ng kapayapaan. Ibig sabihin, tatapusin yung labanan, no? Yung alitan. Ang sabi doon sa Daniel chapter 9 verse 27, ang haring ito gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng 1 linggo. Pagkaraan ng kalahating linggo, papatigilin niya ang paghandog, ilalagay niya sa itaas ng templo ang kasuklang-suklam na kalapastanganan. Mananatili ito roon hanggang sa wasakin ng Diyos ang naglagay nito. Kaya ang kalapastanganan na magaganap sa templo ng Israel, isa ito sa mga sign na ang Antikristo ay papasok siya sa bansang Israel para maghandog. Para maghandog siya. At ang kanyang deklarasyon ay malawakan kapayapaan. Hindi lang sa bansang Israel, kundi sa lahat ng bansa. Yun ang kanyang deklarasyon. Kaya magpapadala siya ng mga hukbong sandatahan upang lapastanganin ang templo.
Ipapatigil niya ang araw-araw na paghahandog at ipapalit ang kasuklam-suklam na kalapastanganan. Aakitin niya sa pamamagitan ng panlilinglang ang mga Hudyong tumalikod sa kasunduan, ngunit maninindigan ang mga nanatiling tapat sa kanilang Diyos. Tuturuan ng marunong sa lupain ang mga tao kahit sa simula ay mamamatay ang iba sa kanila sa pamamagitan ng espada at apoy o mabibiyag at mapagnakawan. Ayon sa Daniel, lilipas ang isang 1,290 araw mula sa panahon na papatigilin ang araw-araw na paghahandog at ilalagay ang kasuklam-suklam. Mapapalad ang mananatiling tapat hanggang sa matapos ang 1,335 araw. Sabi niya, Daniel, maging tapat ka nawa hanggang sa wakas. Mamamatay ka, ngunit muling bubuhayin sa huling araw upang tanggapin ang inyong ganting pala. So ito ay pinagkikita ng banal na kasulatan kung ano yung papel ng bansang Israel sa mga huling araw. Doon mangyayari't magaganap yung tinatawag na lapastanganan, no? Yung paglitaw ng Antikristo. Pupunta siya doon. Ibig sabihin, yung Antikristo na ito, siya yung pupunta sa bansang Israel upang mangyarit maganap yung mga hula. Ayon sa Matthew chapter 24 verse 15, sabi ni Jesus Christ, unawain ninyo itong mabuti. Kapag nakita ninyo nagaganap na sa dakong banal ang kasuklang-suklam na kalapastanganan tinukoy ni Propeta Daniel, ang mga nasa Judea ay dapat tumakas, pumunta sa kabundukan. Ang nasa bubungan ay huwag na mag-abala pang kumuha ng kahit ano sa loob ng bahay. At ang nasa bukid ay huwag nang umuwi upang kumuha ng balabal. Sa mga araw na yaon, kawawa ang mga nagdadalang tao at ang mga nagpapasuso. Ipanalangin ninyo ang inyong pagtakas ay huwag mataon sa taglamig o sa araw ng pamamahinga. Sapagkat sa panahon iyon, ang mga tao magdaranas ng matinding kapighatian. Hindi pa nararanasan mula ng likain ang sanglibutan hanggang sa ngayon at hindi na maranasan pa kahit kailan. Sa katunayan, kung hindi pa ikliin ng Diyos ang panahon iyon, walang taong maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang ng Diyos, paikliin ang panahon iyon. Ano po ang sinasabi ni Jesus Christ kapag nangyari na yung kalapastanganan na sinasabi ni Propeta Daniel na ang haring ito ay pupunta doon sa bansang Israel upang siya ay maghandog ng hain sa templo ng Israel. So, kapag nangyari daw yun, sabi ni Jesus Christ, yung mga nasa bubungan ay huwag nang bumaba. Yung mga nasa bukid ay huwag nang umuwi. So, yun yung tinatawag na palatandaan na ang papel ng bansang Israel upang mangyari at maganap yung sinasabi ng Biblia. Ang sabi doon sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 3 hanggang 7, ito rin ang sinasabi
Huwag kayo magpapadaya kanino man sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat di pa nagaganap. Hindi pa nagaganap ang huling paghimagsik laban sa Diyos at ang paglitaw ng Sawail na tiyak na mapapahamak. Itataas niya ang kanyang sarili at kakalabanin ang lahat ng kinikilalang Diyos at sinasamba ng mga tao. Uupo siya sa templo ng Diyos. Uupo siya sa templo ng Diyos at magpapakilala siya ang Diyos. Yun ang lapastanganan na sinasabi ni Jesus Christ. Na ang Antikristo ay pupunta sa bansang Israel doon sa templo. At doon sa templo na yon, idideklara niya ang kanyang sarili na siya ay Diyos. Doon siya magdideklara. Doon siya magpurproclaim. At yun ang sinabi ni Jesus Christ, kapag nangyari na yon, yung mga sabubungan ay wag nang muwi. At kawawa yung mga nagdadalang tao, nagpapasuso, at yung mga taong nanlamig sa kanilang pananampalataya. Sapagkat yung matinding kapigatian. Bakit matinding kapigatian? Dahil nga sa araw na yon, idideklara na ng Antikristo doon sa kanyang sa templo yung kanyang pagiging Diyos. Na wala nang ibang sasambahin maliban sa kanya. Kaya magkakaroon ng tinatawag na one world government in one religion. Na wala nang ibang reliyon o wala nang ibang Diyos na sasambahin ang tao maliban sa Kanya. Siya lang ang sasambahin. At lahat ng tao ay kailangan matatakan ng kanyang pangalan, na ang pangalan ang kahulugan nito ay 666. Kung may lumalabas na ngayon na 26, kulang na lang ng isa. No? Bakit hindi pa lumalabas yung pangalan ng 666 na lantaran? Dahil ito ang sinasabi ng Biblia. Sabi niya, hindi ba ninyo natandaan na sinabi ko nito sa inyo nang ako'y kasama pa ninyo? Hindi pa nga lamang nangyayari ito dahil may pumipigil pa. At alam ninyo kung ano yun. Lilitaw ang Sawail pagdating ng takdang panahon. Ngayon pa man ay palihim na siyang gumagawa ng kasamaan at mananatiling ganyan hanggat di naalis ang umahadlang sa kanya. Kung maalis na ang umahadlang sa kanya, saka darating yung tinatawag na saka siya magdideklara kapag naalis na yung umahadlang sa kanya. Sino yung umahadlang sa kanya? Tayo yun. Yung bilang ng mga hintil, hindi pa nabubuo. Kaya hindi pa lilitaw hindi pa lilitaw ng lantaran yung tatak ng 666. Palihim pa lang yan. Ngayon may dalawang 66 na. Susunod yan, pag dinagdagan na yan ng isa, 666 na. At mangyayari yan kapag wala nang humahadlang. No? Wala nang humahadlang. Kaya ang Antikristo nito, sisira ang Antikristo sa kanyang kasunduan sa Israel at mag-uumpisa ang pandaigdigan na pag-uusig sa mga Israel. Doon na magsisimula yon. Kapag diniklara na ng Antikristo na siya Diyos, sisirain niya na ang kasunduan. Ano yung kasunduan na kanyang pinirmahan? Yung kasunduan ng kapayapaan.
Kapag sinira na yon, sabi ng Panginoon, yung mga sa bubungan, sa bukid, o saan ka man naroroon, kung lalo na kung ikaw ay Kristiyano, ay huwag ka nang umuwi. Dahil sa araw na yon, may dalawang gumagawa, kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawa natutulog, kukunin ang isa at iiwan ang isa. May dalawang gumagawa sa bukid, kukunin ang isa at iiwan ang isa. Bakit kaya magyayari yon? Sapagkat yung mga taong hindi tapat na naglilingkod kay Kristo ang siyang maiiwan. Pero kapag tapat ka na naglilingkod sa Panginoon, kahit natutulog ka, kasama ka sa pagdagit. Amen po ba? Nandiyan ba tayo? Amen. Nakikinig ba tayo? Amen. So, kapag nagsinira na yung kanyang kasunduan, sisira at sisikaping muli at sasakupin muli ang bansang Israel ng Antikristo. Kaya kikilalanin na ng Israel si Jesus sa wakas bilang kanilang tagapagligtas sa panahong iyon. Doon na nila kikilalanin si Kristo. Kasi bago lilitaw ang Antikristo, bago siya magdideklara na bilang Diyos, ay kailangan maalis muna ang yung mga bilang ng mga hintil na nabigyan ng biyaya at habag para maligtas. Kasi ang mga hintil ay naligtas lamang sa biyaya at habag ng Diyos. At ang kanilang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pagdagit o sa pamamagitan ng rapture para hindi sila dumanas ng tinatawag na Great Tribulation. Kapag ang bansang kapag yung mga hintil ay na-rapture na, kikilalanin na ng bansang Israel si Kristo. Ayon sa Zacarias chapter 12 verse 10 hanggang 14, ang lahi ni David at ang mga taga Jerusalem ay gagawin kong mahabagin at mapanalanginin. Sa gayon, kapag pinagmasdan nila ang kanilang sinaksak ng sibat at tatangisan nila itong parang kaysa isang anak o anak na panganay, sa araw na iyon, ang iyakan sa Israel ay matutulad sa nangyari noon sa Adab Rimon, sa kapatagan ng Megiddo. Tatangis ang buong lupain, ang bawat sambahayan, ang lahi ni David, pati ang kababaihan doon, ang lahi ni Nathan, pati ang sambahayan doon. Ang lahi ni Levi, pati ang kababaihan doon. Ang lahi ni Sami, pati ang kababaihan doon. At ang iba pang lahi, pati ang kanilang kababaihan. So, kikilalanin nila yung kanilang sinibat. Sino yung sinibat nila? Si Jesus Christ. No? So, kilalanin nila ng alis sa John chapter 19. Sabi niya po rito, verse 37, ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na ito, hindi na nila binali ang kanilang mga binti. So, balit sinaksak ng isang kawal ang tagiliran ni Jesus sa pamamagitan ng sibat. At agad dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpahayag upang kayo'y maniwala. Totoo ang kanyang pahayag at alam ninyong katotohanan ang sinasabi niya. Nangyari ang lahat na ito
upang matupad ang sinabi sa kasulatan. Walang mababali isa man sa kanyang mga buto. At ang mga bahagi pa rin ng kay kasulatan na nagsasabi, pagmasdan nila ang kanilang sinaksak na sibat. So, doon ay makikita natin, ay sinasabi na ng Biblia, na ang darating ang panahon na ang bansang Israel ay kikilalanin nila si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanilang buhay kapag nakita na nila na ang mga hintil ay nakasama ni Kristo sa alapaap. Kasi makikita nila si Kristo, yung kanilang sinibat, at doon sila kikilala kay Kristo. Ang sabi doon sa Payag chapter 1 verse 7 to 8, tingnan ninyo, dumarating siya na nasa mga alapaap at makikita siya ng lahat, pati ang mga sumibat sa kanyang tagiliran. Tatangis ang lahat ng lipi sa lupa dahil sa kanya. Sabi, gano'n niya ang mangyayari. Amen. Sabi, sa verse 8, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. So, ang papel ng bansang Israel na kapag nangyari na ang mga hintil ay na-rapture na, wala na rito sa mundo. So, ang papel nila, sila yung haharap sa Antikristo sa matinding kapighatian. At sa ngayon, hindi nila kinikilala si Kristo bilang Panginoon at sa rin tagapagligtas ng kanilang buhay. Darating ang araw na kikilalanin na nila si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. Kaya doon sila mahihirapan. Dahil nga, yung Antichrist, magdideklara siya ng one world government in one religion. Kaya ang bansang Israel, didigmain sila ng Antikristo. Hindi dahil sa kanilang sariling bansa, o didigmain sila dahil sa kanilang pananalig at panampalataya kay Kristo. Yun ang dahilan kung bakit sila pahihirapan. Dahil ayaw ng Antikristo na sila ay sumamba kay Kristo, na sila ay manalig, manampalataya kay Kristo bilang Panginoon at sa rin tagapagligtas ng kanilang buhay. Ang gusto ng Antikristo, siya lamang ang kanilang sasambahin. Amen! Kaya daranas ang Israel na matinding katigatian sa kamay ng Antikristo. Sa kamay ng Antikristo. Dahil ang bansang Israel, matututo sila at magiging tapat sila sa kanilang pananalig at panampalataya kay Kristo. Sa pagdating ng takdang panahon. Sa ngayon, hindi pa nila kinikilala si Kristo bilang Panginoon at sa rin tagapagligtas ng kanilang buhay. Hindi pa nila ito kinikilala. Bakit? Sabagat hindi nga sila naniniwala. Walang pinagkaibayan sa ibang reliyon. Merong mga reliyon na hindi sila naniniwala kay Kristo na bilang Diyos at tagapagligtas ng kanilang buhay. Hindi sila naniniwala na si Jesus ay Diyos. Ang paniniwala ng ibang reliyon, si Kristo ay tao lamang, hindi Diyos. Sabagat meron sila lamang isang Diyos, walang iba kundi yung Amang nasa langit. Si Kristo ay hindi siya Diyos.
naniniwala sila kay Kristo bilang tao. Pero bilang Diyos, hindi nila ito pinaniniwalaan. Ganon ang pagkakilala ng bansang Israel. Kinikilala nila si Kristo na tao lamang at sugo lamang. Pero bilang Diyos, hindi nila ito kinikilala. Pero pagdating ng takdang panahon, na kapag diniklara na ng Antikristo na ang kanyang sarili bilang Diyos ng buong sanglibutan, doon na magsisimula ang tinatawag na rapture. At doon na rin magsisimula na ang bansang Israel ay kikilalanin nila si Kristo bilang Panginoon at siya rin tagapagligtas ng kanilang buhay. No, doon na rin magsisimula yun. Yun ang papel ng bansang Israel sa huling panahon dahil nga hindi nga sila nakasama sa rapture. No? Ang dahilan ng hindi nila pagkasama sa rapture dahil hindi nga nila kinilala si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanilang buhay. Yan ang dahilan. Kaya hindi sila nasama sa rapture. Ang sabi roon ay, at pagbabalik nila roon, aalisin nila ang mga kasuklam-suklam na mga bagay roon. Bibigyan ko sila ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuway nilang puso ay papalitan ko ng pusong masunurin upang lumakad sila ayon sa mga tuntunin at sumunod sa aking mga utos. Sa gayon magiging bayan ko sila at ako ang kanilang magiging Diyos. Ayon sa Romans chapter 11 verse 25, mga kapatid, isang hiwaga ang nais kong malaman ninyo upang hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng bayan ng Israel ay pansamantala. Tatagal lamang iyon hanggang sa mabuo na ang takdang bilang ng lahat ng mga hintil na lalapit sa Diyos. Kapag nangyari iyon, maliligtas ang buong Israel tulad na nasusulat, magmumula sa Zion ang tagapagligtas. Papawi niya kasamaan sa lahi ni Jacob. At ito ang gagawin ko kasunduan namin kapag pinawi ko na ang kanilang mga kasalanan. Dahil tinanggihan ng mga Israel ang magandang balita, sila'y naging kaaway ng Diyos at kayo'y mga hintil ang kinahabagan. Kayo mga hintil na nakinabang. Ngunit dahil sa sila ang mga hinilang ng Diyos, sila'y mahal pa rin niya, alang-alang sa kanilang mga ninuno. Sapagat hindi nagbabago ng isip ang Diyos tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Nung una, kayo'y manghintil ay hindi sumusunod sa Diyos. Ngunit kayo ay tumanggap ng habag ng Diyos nang sumuway ang mga Hudyo. Gayon din naman, dahil sa habag ng Diyos na inyong naranasan, sinumay naman ngayon ng mga Hudyo ang Diyos. Nang sa gayoy, maranasan din nila ngayon ang kanyang habag. Sapagkat hinayaan ng Diyos na malipis sa pagsuway ang lahat ng tao upang mapadama niya sa kanila ang kanyang habag. So doon ang sinasabi ng Roma na ang pagmamatigas ng bayan ng Israel ay pangsamantala, hindi panghabang panahon. Tatagal lamang ito
hanggang sa mabuo ang bilang ng mga hintil. So, ibig sabihin, hanggat hindi nabubuo ang bilang ng mga hintil, ang bansang Israel ay magpapatuloy sa kanilang paniniwala na si Jesus ay hindi Diyos. Amen? Amen. Magpapatuloy sila hanggat hindi nabubuo ang bilang ng mga hintil. Dahil ang sabi ng Biblia, tatagal lamang ito. Ang pagmamatigas ng bansang Israel ay hindi panghabang panahon. Tatagal lamang ito hanggang sa mabuo ang bilang ng mga hintil na lalapit sa Diyos. Kapag nabuo na yon, saka lamang maliligtas ang buong Israel. Bakit maliligtas ang buong Israel? Dahil sa araw na yon, kikilalanin na nila si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanilang buhay. Bakit? Sa Gawa 4:12, kay Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Dahil hindi maliligtas ang bansang Israel hanggat hindi nila kikilala si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanilang buhay. So yun ang papel ng bansang Israel. Sa ngayon, ang papel nila ay magiging matigas ang kanilang damdamin, ang kanilang puso na lagi nilang tinatanggi na si Jesus ay hindi Diyos. Amen po ba? Amen. Subukan mong mangaral. 10 na lang. Subukan mong mangaral sa Iglesia ni Cristo na si Kristo ay Diyos. Aywan ko lang kung hindi ka hindi ka itatapon nila. Dahil maging ang Iglesia ni Cristo, hindi nila kinikilala si Kristo bilang Diyos. Ganon ang pagkakilala ng bansang Israel. Si Kristo ay tao lamang, pero hindi Diyos. Blasphemy ka roon kapag sinabi mo si Kristo ay Diyos. Ititiwalag ka nila. Halimbawa, Hudyo ka. Pinatunayan mo si Kristo ay Diyos, ititiwalag ka nila bilang Hudyo. Hindi, kung hindi ka naman ititiwalag, ipapapatay ka nila. Dahil blasphemy yun. Dahil meron lang lamang iisang Diyos na kinikilala ang bansang Israel. Walang iba kundi ang Ama lamang. Hindi pwede maging Diyos si Kristo sa kanila. Kaya nga, ang kaligtasan ay napabilang sa atin. Bakit napabilang sa atin ang kaligtasan? Dahil kinikilala natin si Kristo bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay. Amen po ba? Amen. Kinikilala natin sila. Kinikilala natin si Kristo. Kaya napakaraming kaguluhan sa Israel. Sa kasalukuyan, inuusik sila at pinalilibutan ng mga kaaway ng Syria, Libano, Jordan, Saudi Arabia, Iran, Hamas, Jihad, ng Islam, Hezbollah, at iba pa. Ngunit ang pagkamuhi at pag-uusig nito ay pahiwatig lamang ng mga magaganap sa huling panahon. Pahiwatig lamang. Na mangyayari at magaganap. Kaya dito na sinasabi ng Biblia, sabagat inayaan ng Diyos, ang pinakahuling pag-uusig sa Israel ay nagsimula ng
muling itong maging isang bansa noong 1948. Noong 1948 ay naging bansang doon nagsimula yung pagiging bansa ng Israel. Maraming scholar ng mga hula sa Biblia ang naniniwala na ang 6 na araw na digmaan sa pagitan ng mga Arabo at Israel noong 1967 ang pasimula ng wakas. Ang mga nangyayari ba ngayon sa Israel ay nagpapahiwatig na malapit na ang huling araw? Oo, nangahulugan ba na ito na ang wakas ng panahon? Sabi niya, hindi. Mas mabuti ang Panginoon. Jesus ang magsabi. Sumagot si Jesus, mag-ingat kayo na huwag kayong maligaw ni naman, sapagkat maraming paparito sa aking pangalan at magsasabi ako ang Mesiyas, at marami silang maililigaw. Makakarinig kayo ng alingaungaw, ng labanan, at ng mga balita tungkol sa digmaan. Huwag kayo mabagabag, dapat mangyari ang mga ito. Ngunit hindi pa ito ang wakas. Sabi ng Panginoon, hindi pa ito ang wakas. Kung nakakarinig tayo ng digmaan, lindol, tagutom, o ano man nangyayari sa ating bansa, sabi ni Jesus Christ, hindi pa yan ang wakas. Kailan mangyayari? Kailan ba darating ang wakas o katapusan ng silibutan? Ang sabi ni Jesus Christ ay ito, sa Matthew chapter 24 verse 14, ipapangaral sa buong salibutan ang magandang balita tungkol sa pag-aari ng Diyos upang ang lahat ng bansa ay makarinig nito, at kung maganap na ito, darating na ang katapusan. So, yung nakikita natin na mga lindol, gutom, o labanan, gera, sabi ng Panginoon, hindi yan ang pinakatotohanan na pagdating ng wakas, yung may pangaral, ang mabuting balita sa buong sanglibutan. Yung lahat ng tao ay makarinig ng mabuting balita. Sa kadarating ang wakas, sabi ni Jesus Christ. Ibig sabihin na sinasabi ng Biblia, ano nga ba yung magiging wakas? Na kapag ano nga ba ang mangyayari sa katapusan ng mundo? Na kapag nipangaral na ang mabuting balita, ano nga ba ang mangyayari? Aba, lahat ng tao na nakarinig na. Nakarinig na sila. Sabi ni Jesus Christ, darating ang wakas. So ano kaya ang mangyayari sa katapusan ng mundo? Ito ang sinasabi ng Biblia. Sa 2 Peter chapter 3 verse 8 hanggang 18, sabi ng banal na kasulatan na ito, mga minamahal, huwag ninyong kalimutan na sa Panginoon ang isang araw tulad ng 1,000 taon, at ang 1,000 taon ay tulad ng isang araw lamang. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako gaya ng inaakala ng ilan. Hindi pa niya tinutupad ang pangako iyon alang-alang sa inyo. Binibigyan pa niya ng pagkakataon ang lahat upang makapagsisi at tumalikod sa kanilang kasalanan, sabagat hindi niya nais na mapahamak, na may mapahamak. Ngunit ang araw ng Panginoon ay darating tulad ng isang magnanakaw. Sa araw na iyon, ang kalangitan ay biglang mawawala kasabay ng isang malakas na ugong.
matutupok ang araw, mga buwan, matutupok ang araw, buwan, at mga bituin. Ang mundo at ang lahat ng mga bagay na narito ay mawawala. At dahil ganito ang magiging wakas ng lahat ng bagay, mamuhay kayo ng may kabanalan at sikapin ninyo maging makadiyos habang hinihintay ninyo ang araw ng Diyos. Magsikap kayong mabuti upang madaling dumating ang araw na ang kalangitan ay matutupok at ang mga bagay na naroon ay matutunaw sa matinding init. Naghihintay tayo ng bagong langit at bagong lupa na paghaharian ng katuwiran sapagkat ganoon ang kanyang pangako. Kaya nga mga minamahal, habang naghihintay kayo, sikapin ninyong mamuhay ng mapayapa, walang dungis at walang kapintasan. Isipin ninyo kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataon maligtas. Yan ang isinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo. Taglay ang karunungan, kaloob sa kanya ng Diyos. Sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalala. Kaya lang, ang ilang bahagi sa kanyang mga sulat ay mahirap unawain at binibigyan ng malaking kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang pag-iisip. Ganyan din ang kanilang ginawa sa ibang mga kasulatan. Kaya nga, ipinapahamak nila ang kanilang sarili. Ngayon ito'y alam na ninyo, mga kapatid, dapat kayong mag-ingat upang huwag kayong mailigaw ng mga taong walang sinusunod na batas. Sa gayon, hindi kayo matitinag sa inyong mabubuting kalagayan. Magpatuloy kayong lumago sa kagandang loob at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo sa kanyang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. So doon ay pinagkikita na kung ano man na nangyayari sa bansang Israel ay hindi yon ang pinaka-climax ng huling wakas, yung wala ka nang maririnig na mabuting balita. Kasi magkakaroon ng tinatawag na silent. Magkakaroon ng tinatawag na great silence sa buong sanglibutan. Matinding katahimikan. Magulo, maingay, pero parang matahimik. Bakit matahimik? Kasi ang tinatawag na great silence, yung wala ka nang naririnig na mabuting balita. Kasi yung maingay sa panahon natin ay walang iba kundi ang salita ng Diyos na yung naririnig. Amen po ba? Amen. Yung maingay, darating ang araw, mabibingi ka sa katahimikan. Mabibingi ka sa katahimikan. Yung katahimikan na yan, yung wala ka nang maririnig na nangangaral ng mabuting balita. Kapag nangyari yan, sabi ng Biblia, dito sa 5 chapter 21 verse 1 to 5, pagkatapos nito nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong daigdig. Wala na ang dating langit at ang daigdig. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumabawa mula sa langit,
buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Maganda ang bihis at handa na siya sa pagsalubong sa lalaking kanyang mapapangasawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tingnan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila at sila ay magiging bayan niya. Magkakapiling niya palagi ang Diyos at siya ang magiging Diyos niya. At papahira niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis at paghihirap sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. So yan yung mangyayari doon sa tinatawag na pagtatapos sa sinasabi ni Jesus Christ. No, kung kailan ba mangyayari ang katapusan? No, yung katapusan na yan, yung paggunaw ng buong sanlibutan. Yung Great Tribulation, ano lang yan? Kung baga sa yan ay daraanan talaga. Mangyayari yan. Pero sabi ni Jesus Christ, hindi yan. 7 years lang yun na paghihirap. Pagkatapos niyan, sabi ni Jesus Christ, hindi na yan mauulit. Bakit hindi na yan mauulit? Kasi nga, babaguhin niya na. Kaya niya, pagkatapos sa sinabi niya nakaupo sa trono, pakbasdan ninyo, binabago ko na ang lahat. Binabago niya na ang lahat ng bagay. At sinabi niya, sa akin, isulat mo, maasahan at totoo ang mga salitang ito. Babaguhin niya na. Wala nang kamatayan, wala nang hirap, no? Sa mga bagay na yan. So yung kaya, huwag tayo yung mga tinatawag na pangyayari, sabi ni Jesus Christ, hindi yan. Yung Great Tribulation, ang daranas yan, ay ang mga Hudyo. Pero hindi yun ang pinaka-climax doon. Kasi sa panahon ng Great Tribulation, mayroon pa rin mga ngaral ng mabuting balita. No, may dalawang mga ngaral pa. Mga ngaral sila sa loob ng 3 taon kalahati. No? At sila ay muling ipamapatay. At doon na yung mga tao ay magkakaroon ng matinding kapighatian. Pero sabi roon ay hindi yun ang pinaka-climax nun. So, nawa ay meron tayong naintindihan kung ano nga ba ang papel ng mga Hudyo. No? Ano nga ba ang kanilang papel sa mga huling araw? So, ang kanilang papel, sila yung magiging bida. No? Sila yung magiging bida doon sa tinatawag na matinding kapighatian. Bakit sila yung magiging bida? Dahil nga darating ang araw at panahon ay kikilalanin na nila si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng kanilang buhay. At dahil sa pagkilala nila kay Kristo, doon sila daranas ng tinatawag na Great Tribulation. Papasukin sila ng Antikristo at pipilitin at patatakan ng 666. Ito mag-iindeklara ng Antikristo sa kanila. Ididinay mo si Kristo bilang Panginoon at sa tagapagligtas mo o magpapatatak ka ng 666. Kung magpapatatak ka ng 666, hindi ka mapatayin ng Antikristo. Pero kung hindi ka magpapatatak, magpatuloy ka sa pananalig at panampalataya kay Kristo, ikaw naman ay papatayin ng Antikristo.
No, papatayin ka sa pamamagitan ng pagpugot ng liig. No? Pupugutan ka ng liig. Dahil nga, hindi mo dinidinay si Kristo. Kasi ang bansang Israel, wala na silang kikilalaning Diyos maliban kay Kristo. No? Wala na silang kikilalanin doon. Yun ang kanilang magiging papel kapag wala na tayo. Kapag wala na tayo, na-rapture na tayo mga intel, sila naman ang papalit. Sila naman ang papalit sa kanilang pananalig at pananampalataya kay Kristo. Tayo mga intel, wala tayong ibang kinikilalang Diyos maliban kay Kristo. Amen po ba? Amen. Kumikilala tayo sa Ama, Anak, at sa Espiritu. Ang sabi ni Jesus, kung kilala ninyo ako, kilala ninyo ang aking Ama. At ang Espiritu na sa inyo ay sa pangalan ko. Kanino pangalan? Pangalan ni Kristo. So, doon ay kinikilala natin si Kristo. Kaya sa mga oras mga ito, nawa ay mayroon tayong intindihan, mayroon tayong naunawaan kung ano nga bang papel ng mga Hudyo sa huling panahon. Sa mga huling panahon. Kaya, kung ikaw ay hintil, gusto mo makasama sa rapture, walang ibang tagapagligtas sa mundong ito maliban kay Kristo lamang. Sa Gawa 4:12, Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikakaliligtas ng tao. Ang sabi ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Sa John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Gusto mo ba magkaroon ng buhay na walang hanggan? Isa lang ang susi. Ang tanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng inyong buhay. At kikilalanin mo siya bilang Diyos at tagapagligtas ng buhay. At kapag ginawa mo yun, ikaw ay mapapasama at mapapabilang sa mga hintil na iniligtas ni Kristo. Habang meron pang narinig na mabuting balita, ay may kaligtasan pa para sa ating mga hintil. Tayo po lahat ay tumayo at pasalamatan po natin ang Diyos sa kanya pong mga salita na ating napakinggan sa hapon na ito. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Kay laging tapat umagaan, ang iyong awa ay magkasawalang pinupuri, sinasamba kita, lagi ng Diyos at Panginoon. Tunay nga ika'y walang katulad, tunay nga ika'y di nagbabago, kay buti ng Diyos sa ating pinagmamahal. Kay buti ng Diyos sa ating pinagmamahal. Kay buti ng Diyos sa ating pinagmamahal. Kapatid, kung gusto mo tanggapin si Kristo bilang Panginoon at sa tagapagligtas ng iyong buhay, pwede kang sumunod sa panalangin nito na parang ikaw na rin ang nananalangin. Sabihin natin, Panginoon,
Marami pong salamat sa inyo pong mga salita na aking pong napakinggan. Nais ko pong makasama sa mga kaligtasan na ipinagkaloob mo sa mga hindi. Inaamin ko po na ako'y makasalanan. Ako'y nagkasala. Patawarin niyo po ko sa aking mga kasalanan. Ito man ay sa isip, sa salita, o sa gawa. Sa mga oras mo ito, O Diyos, binubuksan ko po ang aking puso. At tinatanggap kita na bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Isulat niyo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Salamat sapagkat dinidinig niyo po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kasamay naman kapatid sa Panginoon, ako'y natutuwa na dito ka ngayon. Ako'y nasasabi na makasama ka. Isamis kita, kapatid sa Panginoon. Kaibigan, nasa lingkod na ito tayo'y nagkasama. Kaibigan, nasa lingkod na ito tayo'y nagkasama.